Aaron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami po natin pag-usapan. Ito pong surot sa NAIA. Ganyan po kabulok ang ating NAIA traffic. Pagbaban ng e-bike. Wala raw pong Duterte magic. At si Tulfo raw po ang pwedeng maging bet ng admin. Kawawa naman si Tambi. Isinuko na po. At syempre po si Dr. Badoy ay sinasabing guilty sa indirect contempt, indirect ano ba? Ano yung kaso ni Badoy? Indirect contempt. At yun pong pagbawi ni Pangulong Duterte sa panawagan na humiwalay na yung Mindanao. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin. Una-una na lang kung ano po yung una natin. Pag naubusan tayo ng oras, kung saan tayo tumigil. Alam niyo nakakahiya po talaga. Ako kagagaling ko lang sa NAIA eh. Ang dami pong turista sa Pilipinas. Real talk po. Kung titignan niyo no, yung mga resort natin, natural o man-made resort. Kasi yung mga pinuntahan ko sa Mactan na marami doon man-made resort eh. Yung marami silang magagandang swimming pool, no? Na-design na nila, napaganda po nila yung J Park. Tapos hindi rin naman po man-made din naman po yung ano kasi alam ko dolomite po yung beach eh. No, yung beach hindi po katulad ng sa Boracay na talagang white sand talaga no. Yung nakita ko parang dolomite no. Pero napakaganda po, napakagaganda ng ating beaches dito. Talagang dadayuhin po tayo no. Pero nakita niyo naman po paano ka naman masisiyahan sa Pilipinas? Pagdating nyo po sa NAIA, grabe po. Ako po, inabot po ako ng, ano oras ba ako dumating? Siguro mga 2 oras yata kami mahigit mula NAIA hanggang BGC. Grabe po ang traffic, wala pong andaran. Doon pa lang po sa NAIA yun. Tapos mababalitaan nyo pa to surot, sinusurot po. No? Nakita nyo na yung video, yung live na may surot. Iba po talaga, no? Yung lahat po ng airport sa ibang bansa, Hong Kong, yung talagang maganda na po yung transpo nila pagdating po sa paglapag nyo ng eroplano sa Hong Kong, di ba? Meron na kagad na tren. Tren na po sa loob ng airport. Hindi ka matatraffic. Talagang dito po sa atin, sa labas pa lang po na NAIA, natatawa nga ako eh. Kasi yung mga hotel po nila, yung mga Resorts World, yung mga turista, iikot lang sila, iikot lang mula NAIA. Pupunta na sila ron. Grabe sabi ko. Yung ikot lang nila na yun, papunta sa mga hotel nila. Kumbaga kung naglakad sila, nasa hotel na sila eh. Grabe po yung traffic. Ibang klase po talaga rito sa Pilipinas. Kasi ngayon lang po ako nakauwi ng hindi gabi. Kaya ngayon ko lang po naranasan niya mula NAIA. Matraffic papunta ng BGC 2 oras. Hindi ko maintindihan kung special lang 'yun. Ngayon po, ang nakakatawa pa nito, no, yung simpleng-simple lang, no, yung simpleng surot. Sinusurot ang NAIA. Tignan po natin ha. Ang dami niyo pong pinagmamalaki, no? Ang dami pong perang pinag-uusapan. Meron pang 450 program. Meron pang bilyon-bilyon na ayuda. Ang dami po nating gustong gawin. Maka-attract. Alam niyo po ang advantage po natin sa lahat.
ng mga pinupuntahan, natural beauty ng Pilipinas. Yung natural beauty po ng Pilipinas, wala po sila nun. Wala po niyan ng Hong Kong, wala po niyan ng Korea, wala po ang ibang bansa. Wala po silang mga natural beaches na magaganda. At isa pa po, wala po silang napakagagandang mga Pilipina na very accommodating. Para tayong karinderya bukas. Para tayong karinderya bukas sa lahat ng gustong kumain 24 oras. Balik po tayo sa ating live. Una yan, no? Ngayon, problema po natin, traffic. Hindi niyo na po pwedeng isisi ito kay Pangulong Duterte. Sasabihin niyo na naman na na si Pangulong Duterte sasabihin niyo na naman na siya ang hindi niya nalutas yung traffic problem kaya okay lang na merong problema. 30 minutes na lang at month-long celebration na. Okay. Yan pong traffic, paano po sosolusyunan? Ito po ang nakita nilang solusyon. Tignan niyo po. Ipagbabawal nila yung mga e-bike. Alam niyo po, kahit po ipagbawal niyo yung e-bike, ito po, meron nagsasalita dito na pinag-aralan po nila yan. Mas lalo po magkaka-traffic pag pinagbawalan nyo. Dapat nga ini-encourage natin. Sa ibang bansa po, may mga bansa po na two wheels na karamihan. Dapat nga ini-encourage natin yung mga two wheels na e-bike eh. Kasi kaysa sa kotse, mas malaki po yung kinakain ng kotse na espasyo pagdating po sa mga kalsada. Sa masisikip pong lugar, di po ba? Tapos wala pang polusyon yung mga e-bike. Di ko po maintindihan kung bakit po nyo ipagbabawal yung e-bike at yun po yung solusyon nyo sa traffic. Hindi po yan makaka-traffic. Kasi halimbawa, wala na yung e-bike. Mura po yung e-bike kaya nag-e-bike eh. Mapipilitan na naman bumili yung mga tao ng kotse na naman. Okay. Hindi po yan solusyon. Hindi ko po nakikita na solusyon sa traffic yung pagtatanggal ng e-bike. Tignan niyo po rito sa Divisoria, lahat po yan e-bike na riyan. Yung mga sinasakyan po sa Divisoria ng mga tao, e-bike na. Paano po yun? Mawawalan pa ng kabuhayan yung mga tao na naka-e-bike? Pagbabawal ninyo, sarap lang paghulihin yung mga yan. Samantalang yung mga nagdaang administrasyon sa Maynila, pinayagan po nila e-bike kasi nga, mas malaki po espasyo ng jeep kaysa sa e-bike eh. Hindi ko po maintindihan talaga, no, kung anong uri. Yan po yung mga solusyon natin. Ako, hindi ko na nakikita po yan eh. Parang itong tiyatsa. Pinag-aaksayahan po natin to, no. Ngayon, ang balita ngayon isasabay na raw po sa midterm election. Isa lang naman yung lagi nilang sinasabi diyan sa tiyatsa na yan. Ang sinasabi nila sa tiyatsa, makaka-attract yung tiyatsa ng mga foreign investment. Good luck. Wala naman po akong kung totoo yan, okay po yan. Pero hindi ko po nakikita eh. Yan din yung sinabi nyo, kaya biyahe ng biyahe si Pangulong Marcos eh. Yan din yung sinabi nyo sa Maharlika Fund. Kita niyo yung Maharlika Fund? Nasaan na yung Maharlika Fund? Bakit nawala na yung usapin sa Maharlika Fund? Nung nakita nilang wala nag-invest, tinigil na yung pagsasalita. Pero napakahaba po ng ginugol natin na salapi ng galit, nagkagalit yung mga tao dyan sa Maharlika Fund na yan. Yung pala, wala lang din. Nasa na po yan ngayon? Napapakinabangan po ba natin yung Maharlika Fund? O, ganun lang din po yung tiyatsa na yan. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi rin nila maisingit, halimbawa po, kasi ako,
Marami po naniniwala, hindi lang po ako. Ang paniniwala talaga natin kaya nila pinagpipilitan yang tiyatsa, wala talagang kapag-asang manalo na presidente kasi kulelat, eh. Yung pinuno po nung nagtutulak niyang tiyatsa, wala pong kapag-asa na manalo bilang presidente. May pag-asa siya kung magkakaroon ng prime minister. Oh, sa mga bakit mananalo, eh, presidente nga, 'di gano'n lang din yung pinalitan lang, hindi po. Iba po ang eleksyon sa prime minister. Ang prime minister po sila-sila na lang mag-eleksyon, hindi nakasama yung taong bayan. Kaya hindi po ako naniniwala 'no, na magtiyatsa tayo, dadami na po yung foreign investors. Alam niyo kung anong sinasabi nila? Para daw hindi na kayo mag-OFW, para daw yung mga Pilipino hindi na pumunta sa ibang bansa kaya tayo magtiyatsa. Napakalaki pong kalokohan 'yan. Ang dami niyo pong sinabi, balikan niyo lang po kung papaano nila pinromote yung Maharlika Fund. Ano po ang tunay na nangyari sa Maharlika Fund? Nakapag-create ba siya ng trabaho? Meron po ba nag-invest na dayuhan sa Maharlika Fund? Hindi ko nga alam kung sino na may hawak ng Maharlika Fund, eh. Okey. Punta po tayo sa iba pa. Sabi naman sa inyo iisa-isahin po natin 'tong mga balita rito ngayon. Okey. Uy, si Pura Luca pala nakulong na naman uli. Eh, matapang masyado, eh. Eto po si Dr. Badoy 'no ng dating spokesperson ng NTF-ELCAC. Hinatulan po siya ng Supreme Court na guilty. Guilty sa kasong indirect contempt sa court 'no. Eto po, itinuturing na dating, kaya lang yung ah, verdict niya, yung kanyang, parusa ay hindi po pagkakakulong, kung hindi pagmulta lang po ng 30,000. 30,000 pesos lang. So, tingin po ni Dr. Badoy, ang nangyari po dito sa, ah, kanyang guilty verdict ay tagumpay. Dahil ang gusto po ng mga kalaban ni Dr. Badoy, ang gusto po nitong mga, alam niyo na, yung mga nice people around, ang gusto po nitong mga komunista ay si Dr. Badoy ay makulong. Pero dahil ang parusa niya ay 30,000 pesos lang, kaya ang tingin masayang-masaya si Dr. Badoy, akala ko nga malungkot ang lahat dahil guilty. Tignan niyo po magbalita yung mga dyaryo, lahat sila guilty, parang ang lungkot. Meron pa nag-react na isang tao, eh, isang, maka-BBM dito sa Twitter. Bakit daw hindi nagra-rally yung mga DDS? Eh, guilty raw si Dr. Badoy. Eh, si Dr. Badoy nga tuwang-tuwa, eh. Sa totoo lang po 'no, ang malungkot po eto pong si ano, si, Franz Castro. Ayan 'no, sabi ni Franz Castro, "Can't hide behind free speech. Castro wants stiffer penalty versus red tagger Badoy." Oh, masayang-masaya po yung na-verdict na guilty. Ang malungkot po yung mga dapat natutuwa na guilty siya. Basta ma-guilty lang kahit na 30K fine. Opo, 30K lang, eh. Eh, katotohanan naman po ang gusto kasi nila criminal po yung sinampa. Sampahan siya ng kriminal, ang kriminal po kulong, 'no? Eh, sabi ng korte hindi yan puwedeng ikulong. Meron siyang karapatang magsalita, eh, kaya lang kaya siya may penalty dahil yung kanyang contempt sa court. Dapat kasi ginagalang yung korte, hindi po ipinapawalang-bahala. Okey. So, yan lang po kaya masaya po si ano na, kinikilala, at least kinikilala na, yung ginawa niya ay hindi kriminal. Kung hindi
Mag-penalty ka lang dahil parang anong nangyari, parang binastos mo yung korte. Yun yung sabi ng Supreme Court, dapat igalang ng mga tao yung korte. Eh kung korte dito sa Pilipinas ang dapat igalang, eh dapat makulong itong mga nananawagan ng ICC. Dahil wala po silang ano eh. Ha? Wala po silang paggalang sa korte natin. Okay. Oh, yan nga, SMNI, 'di ba? Walang katuturan, biglang tinanggal nito mga 'to. Mag-ano rin 'yan, babalikan po 'yan. Kung alam niyo mga sinasabi dito sa ano, yung sinasabi sa Facebook, opinyon mo lang 'yan Badong dahil didis ka. Opo, opinyon ko lang po 'to lahat. Okay, ayon naman po dito sa politiko, guest po Politiscoop, guest po nila yung, dilawan na si, ito pong si, political adviser na si Ronald Llamas 'no. Eh, tinanong siya ni Pahatin, eh, sabi ni Pahatin sa kanya, "Eh, sino ba ang pupuwedeng ipanlaban ng administrasyon?" 'No? Kasi bata pa si Sandro. Ay hindi pala administrasyon, sinong puwedeng ipanlaban ng mga Marcos? Kasi bata pa si Sandro. Tapos, si Martin naman daw, eh, kolelat sa ano, maganda yung tanong ni Pahatin, eh. Sino ngayon ang puwedeng maging pambato ng Marcos? Wala. Kaya ang sinasabi ni Llamas, eh, kinakailangan nila maghanap mula sa iba. At ang puwede raw po ng makalaban ay walang iba kundi itong mga Tulfo. O patay na kayo. Sa totoo lang po, 'pag Tulfo lang po ang nakalaban ni Sara Duterte, kaya po sila gigil na gigil na mapalitan yung konstitusyon. Kaya po sila gustong-gusto nilang pag-usapan yung konstitusyon kasi puwede nilang palitan yung gobyerno. Mula sa presidential puwede nilang, gawing parliamentary. Pero 'pag ginawa po nila 'yan, 'pag pinagpilitan po nila, 'no? 'Pag sila po nagpilit na prime minister ang mamumuno sa'tin, talagang magulo na po 'yan. Hindi niyo nakikita 'no? Kantyaw kayo ng kantyaw, asan nung ano, 'di ba sinasabi nila 'no? Wala naman dasal diyan sa prayer rally. O bakit po lahat ng tao tapos dalawa po yung sinasabi nila. Una, hindi dasal yung prayer rally nila. Ikalawa po, konti lang daw yung dumalo sa prayer rally. Nakakalimutan ng mga 'to na ito po hindi po 'to, ng pangampanya pa. Ibig sabihin wala pang mga leader na, kasi 'pag sa panahon kasi ng kampanya, may budget na 'yan, eh, 'di ba? Ba-budgetan mo yung mga leader mo para magtrabaho, manawagan na pupunta rito yung gano'n po 'yun kaya marami po. Tsaka talagang lahat po laman ng mga pahayagan, lahat ng social media alam na magkakaroon ng eleksyon. Yung fever ba, yung, aware na aware yung tao na may magaganap na mga meeting de avance diyan sa lugar nila. Oo, pero eto po, yung mga prayer rally labas po 'to sa eleksyon. Oh, pinagtatawanan niyo, 'di ba? Akala niyo konti lang, pero hindi po gano'n yung epekto nun, eh. Una, hindi niyo naman kaya yung ginagawa ng mga Duterte na umiikot na sa Pilipinas at nagkakaroon ng mga prayer rally. Bakit hindi kayo gumaya? Bakit hindi gayahin ni Tambi na umikot din siya sa Pilipinas at magkaroon ng mga prayer rally? Hindi kaya, 'di ba? Show of force 'to, eh. Pinapakita ng mga Duterte na meron talaga sila pang mga supporter sa bawat lugar. Kayo,
sa administrasyon, maipapakita nyo ba yan? Makakaikot ba kayo na merong mga taong pupunta? Yun yung problema nyo. Eh ngayon pa lang inaabangan na sa Luzon daw o kaya sa Visayas pa rin daw yung susunod na prayer rally. Yung kakakantsaw nyo, hindi nyo naman kayang tapatan yung prayer rally. Dahil kung tatapatan nyo lahat ng prayer rally, mauubos ang pera ng pamahalaan sa kakatapat. Sumama po kayo, masaya po. Nako, sinasabi ko sa inyo. Okay. Ito po. May dalawa pong balita rito. Ito po yung una, no? Parang magkakontra to, di ba? Okay. NAIA enters Skytrax top 10 most improved airports. Yung NAIA daw po ay top 10 most improved airport. Parang nagtataka kayo, no? Bakit may balitang most improved airport? Yung isa naman po, NAIA is fourth worst airport in Asia. Sa buong Asia po, pang-apat po sa pinaka-worst ang NAIA. Yan po yung balita. Magkakontra po ba? Magkakontra. Bakit po magkakontra? Bakit po hindi po pwede, no? Na sinasabi dito sa una natin binasa, NAIA enters Skytrax top 10 most improved airport. Bakit hindi pwedeng top 10 siya most improved airport samantalang fourth worst airport siya? Pwede po. Kasi etong unang binabalita natin, naganap po to October 28, 2021. Ulitin mo nga yung petsa. October 28, 2021. Ibig sabihin, ang NAIA po, nung dumating si Pangulong Duterte, worst airport po ang NAIA. Di ba? Tama ba? Nung Pangulo po si Pangulong Duterte, naging Pangulo po siya, worst po yung NAIA. Pagdating ng 2021, sa improvement na ginawa ni Pangulong Duterte, kasama na siya sa top 10 most improved airport noong 2021. Ulitin mo nga ba doon, sino ang presidente niyan? Si Duterte. Ngayon, worse. Mula po sa top 10 most improved, bumalik na naman tayo sa worst airport. Naintindihan po ninyo yung uri ng pamumuno ngayon? Kumpara kay Duterte. Ganyan po magkumpara. Mula po yan sa mga balita. Mula po yan sa mga balita. Hindi po, yung sinabi ko kasi, worse noon kay Duterte, napaganda niya nung 2021, kasi 2016, nagsimula nilang ayusin. Nawala yung mga laglag bala, nawala lahat ng mga nakawan dyan. Pagdating ng 2021, top 10 na tayo, most improved. Ngayon, pag upo na naman itong bagong administrasyon, worse na naman tayo. Brown out, balik na naman yung mga nawawalan dyan sa NAIA. Ungas daw ako. Kami po maiinggit. Bakit naman kami maiinggit? Hindi naman ako presidente. Kayo ang inggit. Kayong mga fans ni BBM ang inggit pag pinagmamalaki namin si Pangulong Duterte. Di ba? Okay. Punta pa po tayo. Ito, matutuwa kayo. Kayong mga yung mga kalaban dyan sa Facebook. Matutuwa kayo sa susunod na pag-uusapan natin. Wala raw pong digong magic. Wala raw pong Duterte magic. No? May nagsabi. Sino ba to? Ito po ang sinabi ni Jimmy Perez. Mukhang katiwa-tiwala siya dahil may edad na. Okay. Sabi ni Jimmy Perez, sa totoo, eto pakinggan nyo po may sense po yung sinasabi nito eh. Sa totoo, there is no Duterte magic. Ganda, no? Okay. PRRD won simply because people just dropped the Dilawans. So kaya daw po nanalo si Duterte dahil ayaw na ng tao sa mga Dilawan. Di ba?
He was just the presidential candidate at the right time, and this political phenomenon was triggered by the massacre of Sub 44. Tama pa rin. Naniniwala tayo dyan. No? Tama po yan. But make no mistake about his 16 million votes. The Marcos loyalists accounted a huge chunk of that votes. 'Di ba? Sabi niya, malaking bahagi ng boto ni Duterte ay Marcos loyalists. Kaya wala raw po totoong Duterte magic. Alam mo, Jimmy Perez, no? Kasi binabalik-balik na naman nila no. Wala yan Duterte magic na yan. Nung simula yan, 'di ba? Tama naman yun, hindi naman namin kilala si Duterte. Sino po ba ang pagkakakilala ko kay Duterte, Davao City Mayor, no? Yan ang pagkakakilala namin kay Duterte. Hindi po naman namin kilala si Duterte na magaling eh. Hindi pa naman kami nakakarating sa Davao noon. Ako, hindi pa ako nakakarating. Halos wala po nakakakilala kay Duterte. Tama po yung sinasabi nyo. Walang Duterte magic noon, nung bago siya umupo. Tama rin yung sinasabi nyo. Hindi talaga namin kilala kung paano siya mamuno. Ibig ko sabihin, tama po yan, kilala po siya sa Davao, maaaring sa Mindanao kilala po siya. Pero kami po mga taga Luzon, hindi po namin talaga siya kilala. Okay? Hindi, balita po yun ang binasa ko po sa inyo. Paano makakredit yun? Balita yun noong 2021. Kayo naman, no? Balita po yun noong 2021. Balikan po natin. Tama rin yun. Yung sinasabi ninyo na si Tatay Digong ay nanalo dahil sawa na yung tao sa mga dilawan. Tama yun. Puta, bulok na bulok si Pinoy. Kasi kung gusto ng mga tao sa dilawan, mananalo si Maroas. Ayaw na nga eh. So siya po yung nanalo sa madaling salita. Ngayon ang tanong, pero hindi pa rin eh. Kasi dilawan din si Grace po eh. Tama yung mga dilawan eh. Kung si Grace po, pinagsama nila yung boto nila ni Maroas, mananalo si Maroas. Kaya galit sila kay Grace po eh. Hindi naman ganyan yung eleksyon eh. Ibig nyo sabihin, automatic yun. Na yung bumoto kay Grace po, pag hindi tumakbo si Grace po, iboboto nila si Maroas. Pwedeng iba yung boto nila, pwedeng si Binay, pwede rin si Duterte, di ba? Okay, hindi automatic yun eh. Pero ito po yun eh. Nung nasaksihan po ng mga tao, si Duterte bilang pinuno, bilang presidente, doon na po siya hinangaan. Di ba? Hinangaan ko po si Pangulong Duterte, Pangulo na ng Pilipinas. Hindi po before. Ngayon po meron ng tinatawag na Duterte Magic. Katunayan, nanalo yung kapartner ng anak niya, di ba? Si Bongbong Marcos. Nanalo yung si Sara Duterte, di ba? Sino ba pinakamataas ng boto sa lahat ng tumakbo noong 2022? Si Sara Duterte. Walang Duterte magic noon, before. Pero after po niyan, may Duterte magic na. Kilala po ba yan si Bato? Si Tolentino, tsaka to si Bongo? Bakit po sila nanalong senador? Hulaan nyo. Di ba dahil kay Duterte? Kaya meron po eh. Huwag nyo pong i-deny yan kay Duterte. Sige. Sinasabi nyo mga mga patulan natin na nagpanalo lang daw kay Duterte mga Marcos loyalists. Yung pala malakas palang Marcos loyalists eh. Sino ba sinusuportahan ng Marcos loyalists sa tingin nyo? Si Sara Duterte ba? Ngayon na. Tapos na yung nakaraan eh. Kalimutan na natin yung nakaraan.
Ano tayo ngayon, mag-usap tayo ngayon. Sino sa tingin niyo sinusuporta ng mga Marcos loyalists? Sabi niyo Marcos loyalist nagpanalo sa mga Duterte, 'di ba? Eh, di dapat mananalo din yung susuportahan niya ngayon. Eh, sino po ba number one? Si Sara Duterte. Duterte ang number one. Eh, yung sinusuportahan po ng mga Marcos, sino? Si Martin. Pang-ilan si Martin na nga uli? Kulelat. Sino ba mas mataas? Nagtatalo po sa Kulelat si Risa Ontiveros tsaka si Martin. Sino mas mataas kay Risa tsaka kay Martin? Si Risa Ontiveros. Ibig sabihin, mamaya po magtatanong ako mamaya po ako magbabasa ng tanong. Kasi panahon po 'to ng pagdediskusyon. Mamaya po lahat ng katanungan niyo sasagutin ko. Ano yung sinasabi niyong malakas ang mga loyalist? Eh, hindi niyo nga mapaangat yung si Martin Romualdez. Huwag niyo sabihin hindi niyo sinusuportahan si Martin. Maglolokohan na tayo niyan. 'Di ba? Huwag tayong magbulahan, hindi niyo mabobola mga tao. Ngayon po namin napapatunayan na nagpanalo kay Bongbong ay mga Duterte. Kasi kung kayo lang, hindi niyo nga maiangat si ano eh. Hindi niyo nga kasi alam niyo sa totoo lang, ayaw namin tong ipamukha sa inyo eh. Kaya lang lagi niyong pinamumukha sa amin, nagpanalo kay Duterte, mga loyalist, nagpanalo kay Duterte, mga loyalist. O kami naman magpapamukha sa inyo. Kaya nanalo si Bongbong dahil kay Sara Duterte. Ano ang prueba? Number 1 siya sa survey noon. Number 1 pa rin siya sa survey ngayon. Ay yung kamag-anak ng Marcos, pang-ilan sa survey? Kulelat.